to come and share the word of God as the scripture share with us. Okay, praise the Lord. Before we sit down, let's pray. Hallelujah. Father, thank you so much, O God, for this opportunity that you have given to each one of us today. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng pagkakataon na tumupo para hanapin ang iyong presensya at pakinggan mo ang mga banal na salita. At dalangin namin, Panginoon, na ikaw po ang siyang sumakop sa bawat isa sa amin at lahat ng aming gagawin, Panginoon, ay magiging worship po sa iyong harapan, Panginoon. And Lord, just hide me behind your cross and use me as your instrument, O God, to speak forth your word, O Lord. Father, you are our teacher for today, O God. Just use me, Lord. Father, we thank you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so let's all be seated in the presence of the Lord. At magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon din po sa mga nanonood sa online. At magandang hapon po sa mga kasamaan natin dito po sa worship hall natin. Amen. Sino po ang nagagalang na siya ay nasa presensya ng Panginoon? Woo! Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Because in the presence of God, there that we can be satisfied. Diba? Only Jesus can satisfy our soul. Amen? So we praise the Lord for this time at welcome po muli sa mga bagong kaibigan natin na dumating po sa pagtitipon natin ngayon. Amen? Sigurado po namin hindi kayo malulugi. Amen? Because ang tunay na kayamanan ay nasa presensya po ng ating Diyos. Okay? So ang pag-aaralan po natin sa hapon ito ay common po ito. This is a basic teaching of the Lord. Eh, ito po ay tinuro ng Panginoon, isinulat po mula pa sa mga unang mga libro ng Biblia. Okay? And so, it's good to go back. It's good na pag-aralan muli at balikan ang mga basic na commands ng ating Panginoon. Kasi, bilang isang Christian na nation dito sa Asia, the Philippines is the only Christian nation in Southeast Asia. Ano? Tayo lang po ang Kristiyano. The rest of the Southeast Asian nations are either Buddhist or Hindus. Okay? So tayo lang po talagang mga taga-Pilipinas ang Kristiyano. And so namulat po tayo sa na lagi natin nakikita or maybe naging aralin natin or naging assignment natin in the school ang tungkol po sa Ten Commandments. Sino pang nakamemorize ng Ten Commandments? Diba? Maaaring may isa, dalawa tayo naaalala. Yung pinaka-short, do not kill, do not steal. Maaaring may mga memorize tayong mga verses tungkol sa Ten Commandments. But then, ang question ng Panginoon, hindi po sa isip lamang, it's not only knowledge, yung mga salita ng Diyos ay huwag lamang po sa mga head knowledge, mga naaalala lang natin or memory verses lang, kundi dapat po isinasa pamumuhay. Kaya, today balikan po natin para maalala ulit natin ano ba, saan ba nang gagaling ang lahat ng mga kautusan ng Diyos na nababasa natin from Genesis hanggang Revelation. And so, if you are going to open Exodus chapter 20, verses 1 to 17, yan po ang pupuhanan natin ng salita ng Diyos. Sabi na doon sa inumpisa ng Panginoon, God spoke. Ang Panginoon ang nagsalita mismo. Hindi po si Moses ang nagsalita. Mismo ang Diyos po ang nagsalita. And you know, God spoke to Moses and para maniwala ang mga tao na talagang ang Panginoon ang nangungusap kay Moses, God appeared to the people, di ba? Moses, siya yung ginamit ng Panginoon na instrumento para mailabas ang mga Israelites from Egypt kasi masyado silang naghihirapan doon. At dahil mahal ng Panginoon ang kanyang mga tao, kaya ginamit na si Moses para ilabas sila from the land of suffering, from the land of Egypt. And so, dahil nailabas sila from there, yan, around 2 million of them, ano? And nung nailabas sila doon, God had been speaking to Moses. Pero para hindi magreklamo yung mga tao na, oh, totoo ba? Si Lord ba talaga ang nangungusap sa iyo? Maaaring yun ang sinasabi ng mga tao. Ano? But kaya pinahintulutan ng Panginoon na hayaan nila na makita nila mismo na ang Panginoon ang nangungusap kay Moses. Pero ang pamamaraan ng Diyos, hindi po siya nagpakita ng literal because God is a spirit. Wala po siyang natural, parang human body na formation para makita natin. Ano?
So, ang ginawa niya, through the dense cloud, makapal na ulap, doon siya nangusap. Nag-usap sila ng Panginoon at ang Panginoon nangusap siya through a makapal na ulap at kinausap niya si Moses. And there that napakinggan ng lahat ng mga Israelites that indeed ang Panginoon ang nangungusap kay Moses. Okay? And so these are just the first commands na ibinigay ng Panginoon kay Moses na kailangan gawin ng mga Israelites, mga tao po ng ating Panginoon. Okay? Sabi niya in verse 2, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. In this verse, God wants to establish na siya lang ang Diyos na naglabas sa kanila from the land of slavery or from the land of suffering. Gusto ng Panginoon na i-inculcate sa praise. Okay. Okay, gusto ng Panginoon na i-inculcate sa mga puso at isip ng mga Israelites na ang Panginoon ang naglabas sa kanila mula Egypto. Okay? Siya ang gumawa ng milagro, siya ang may trabaho kung bakit ngayon ay malaya na ang mga Israelites from the land of slavery kasi naging alipin sila ng mga Egyptians. After na namatay si Joseph po during the time of Pharaoh, ay napakabuti po ng Pharaoh kay Joseph. But after that, may dahil namatay na yung Pharaoh na mabuti, namatay na din si Joseph. Ayan, nagpalit-palit ng mga Pharaoh, mga leader doon sa Egypt, ay naging cruel yung mga bumalik. And so, pinahirapan dahil dumadami ang mga Israelites, na-outnumbered ang mga Egyptians. Siyempre, mafi-threaten ka kung, for example, taga-Pilipinas ka, tapos mas marami ng mga kaya nga ang Amerikano, pinapalayas nila. Kasi kapag dadami ang mga Amerikano, ma-outnumber tayo, ang tendency is, magiging sila na ang ruler ng bansa natin. Tayo yung ma-out of place. Amen? So, ganyan. So, nag-threaten ang mga taga-Egypto at dumadami ng mga Israelites. Ay, pangrusahan natin sila, pahirapan natin sila. So, ganyan po ang nangyari. But by the mercy of the Lord, nakita ng Panginoon ang paghihirap ng kanyang mga anak. And so, He sent Moses to bring them out of Egypt. So, gustong i-inculcate ng Panginoon sa kanila na ako ang Diyos na nagligtas sa inyo. And it's the same until today. God is still saying to each one of us na siya ang Diyos na nagligtas sa atin. Of course, hindi na tayo yung generation na nanggaling sa Egypt, pero tayo yung generation na dinadala ng Panginoon, sinisave ng Panginoon from destruction. Amen? Every day po may salvation ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Eh naglalakad ka, safe and sound kang nakakabalik sa amo mo, o kaya nagpupunta sa pinupuntahan mo, safe ka. Tignan niyo, kahit na mayroong dumadaan sa sidewalk, bigla na lang silang nababangga. Diba? Pero hindi tayo yun. That is a salvation of the Lord. Kaya everyday po may salvation ang Panginoon sa atin. Naglilinis ka ng bintana, o ilan bang katulong ang nahulog accidentally? Diba? Isipin natin. Hindi kailangan palaging pera ang makita natin para masabi na tayo ay pinagpala. Yung protection ng Panginoon, habang naglilinis ka, hindi ka nahulog. Why? Because God is saving you. And it's the same that God is establishing in our hearts today that it is God who is saving us until this generation. Amen? At ano ang utos ng Panginoon? In the next verse, ano ang sabi niya? Commandment number 1. Okay, commandment number 1, sabi niya dito, you shall have no other gods before me. Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos na sasambahin. Tignan ninyo yung spelling ng gods. Anong spelling niya? Small g. Ibig sabihin, Diyos, Diyosan. Hindi tunay na Diyos kasi ang tunay na Diyos is spelled as capital G in respect to God. Amen? So, capital G ang tunay na Diyos. Pero sabi niya, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos-Diyosan na sasambahin ninyo. At in Isaiah chapter 45 verse 5, tignan niya natin. Sabi na dito, I am the Lord and there is no other. Apart from me, there is no one. Oh,
You see, walang ibang Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, unang bilin ng Diyos, huwag kayong magkaroon ng ibang sasambahin na Diyos dahil ako lang ang Diyos. Wala nang iba. Okay? So, unang-unang yan. Yan po ang numero 1 na salita ng Panginoon. Kaya no wonder, if we are going, ibalik mo yung verse naman kanina. Sabi niya sa Mark chapter 12 verse 30, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Say all. All. Kasi God demands na 101%, hindi 50%. O kalahat mo, sige, love me 50%, para sa lakay mo ang 50%. Hindi na sinabi sa mga may asawa, no? O kaya, o sige, sa akin ang 25%, para sa asawa mo ang 50%, para sa mga anak mo ang 25%. Hindi po ganun ang hatian. The Lord is demanding na all our heart. Mahalin natin ang Panginoon ng buong puso natin, buong kaluluwa, buong isip, at buong kalakasan. Ano ang ibig sabihin nito? Talagang kabuuan ng ating buhay ay iyalay natin sa Kanya. Bakit? Dahil siya po ang may akda at siya po ang may nagbigay po sa atin ng hilingan. Amen? Walang ibang source of life kundi ang ating Panginoon. Kaya tayo, buhay tayo, kumikilos, tumihinga, ay dapat lang po na ibigay natin ang nararapat na pagsamba sa Diyos lamang na siyang nilikha sa atin. Okay? Ano pa? In verse 4, ano ang sabi niya dyan? So, huwag tayong magkaroon ng ibang Diyos-Diyosan. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or on earth beneath, or in the waters below. Ano ang ibig niyang sabihin dito? Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos. Ano? Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos na sasambahin. And then second na bilin ng Panginoon, huwag kayong gumawa ng mga imahe. Do not make for yourself an image or in the form of anything. What is this image? Ito yung mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong gumawa ng mga Diyos-Diyosan na inyong sasambahin in the heaven above or in the waters below. Ano? Kasi may mga sumasamba sa mga bituin, may mga sumasamba sa mga kung ano-anong nakikita sa himpapawid. Meron din namang mga sumasamba sa mga bagay na nasa ilalim ng tubig. Meron mga sumasamba sa mga kung ano ang nandito sa lupa. Kaya sabi ng Panginoon, do not make for yourself an image. Huwag kayong gagawa ng kung anumang mga sasambahin ninyo dito sa lupang ito. Dahil God demands na siya lang ang sasambahin natin. In verse 5, you shall not bow down to them. Huwag kayong magbabow down sa kanila at pupurihin niyo sila. For I, the Lord your God, am a jealous God. Oh. Ang Panginoon ay nagsiselos, kaya yan, ang ginawa niya, alam niyo si Prophet Hosea, isa po siyang propeta. Pinahintulutan po ng Panginoon na siya ay makapag-asawa ng isang prostitute. Bakit kaya alagad naman siya ng Panginoon? Pero bakit nakapag-asawa siya ng isang prostitute? Para maramdaman ng mga tao, gusto iparamdam ng Panginoon sa mga tao kung gaano kasakit na anong tawag nito? Ipinagpapalit ka. Sino bang may asawa dito? Okay. Masaya ba kayong ipagpapalit kayo? Hindi. Hindi ba? Magagalit kayo? Galit na. Sobrang galit. Sobra ka na. Yes. Talagang hindi siya papayag kung ako mag-aasawa din ako. Oo, hindi rin ako papayag na ipagpapalit ako tapos lolo-lolokoyin ka. Hindi. Kaya nga may mga nakakagawa ng krimen, it's because of anger eh. Kasi hindi talaga hindi maganda sa pakiramdam na ikaw ay pinagpapalit ka. Okay? Kaya ganyan din ang sabi ng Panginoon kay Hosea. Bakit pinahintulutan ng Panginoon na siya ay makapag-asawa ng isang babae na lalakero, sabihin na lang natin. Maraming gustong makisipin sa maraming lalaki. Bakit pinahintulutan niya? Para maramdaman ng mga Israelita kung gaano masakit ang ginagawa nila sa Panginoon. Kasi there is spiritual adultery na kung saan, oh Lord, I worship you, Lord, mahal kita. Pero ayun, sumasamba na naman tayo sa ibang mga bagay-bagay. So nagsiselos ang Panginoon. Amen? At nakakagalit sa Panginoon na ginagawa natin yan. Kaya sabi niya, in the next verse, if you are going to
sabi niya, ay kung itutuloy natin, balik tayo dito sa verse 5. Sabi niya, I'm a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me. You see, the unfaithful ones, tinadamay tuloy ang mga children nila to the fourth and to the third and fourth generation. Kaya yan, mag-ingat po tayo mga kapatid. Huwag po tayo maging salawahan sa paglilingkod sa Panginoon. Salawahan in the sense na we are committing our life to the Lord, pero iba naman ang sinasamba natin o binibigyan natin ng panahon. O kaya binibigyan natin ng importansya, hindi po ang ating Panginoon. Because God is punishing the children of those who are unfaithful to the third and fourth generation. Yan po ang sabi ng Panginoon. Pero in the next verse, God is fair. Bakit? Kasi kung ikaw naman ay faithful, talagang nagpapatuloy ang paglilingkod mo kahit ikaw po ay nahihirapan, kahit maraming trials, kahit maraming nag-iinsulto sa iyo, kahit na maraming umaaway sa iyo dahil sa iyong paglilingkod. Ano ang pangako ng Panginoon? But showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. You see, there is power in loving God. Gusto mong pagpalain ang salinlahi mo, lalo na kung marami kang anak, tapos marami ding anak ang mga anak mo, marami kang mga apo, tapos marami kang mga apo sa tungkol. Diba kasiyahan ng mga, yung mga lola? Diba? Mga kasiyahan ng mga lola yan na makita nila yung mga apo-apo nila. And you know, ang pinakamaganda ng ipapamana mo. Kasi minsan, wala akong pamana, so sorry na lang, pobre tayo. Ganun, di ba? Awan, hindi pinapakanan tayo, wala akong kayamanan na pwede kong ipasa sa inyo. Pero alam nyo, ang pinakakayamanan na pwede ninyong iwan is yung pananampalataya yung paglilingkod nyo sa Panginoon. Ang pinakamalaking kayamanan na kanilang tatanggapin niya. Bakit? Kasi kung magiging faithful ka sa Panginoon, ano ang sabi ng Diyos? He will show love to 1,000 generations ng salinlahi mo. So, iniwanan mo yung mga apo mo. Kung yung matagal pang darating si Lord, kung yung mga apo pa ng mga apo mo. 1,000 generations pagpapalain. It's because of your faithfulness. Amen? Kaya kapatid, kaya ka pinagpapala ngayon ng Panginoon. It's because may nagtanim. Merong faithful in your family line na kung saan kaparte ka sa 1,000 generations. Amen? Kaya ikaw naman, magtanim ka din ng paglilingkod na tunay sa Diyos para yung susunod na salinlahi ay mayroon kang maiiwan. Amen? Pagpapala, tunay na kayamanan para sa kanila. Amen? And what can we see in Psalms 96 verse 5? Ano ang sabi ng salita ng Diyos? For all the gods of the nations are idols. You see? Ang ibang Diyos, apart from our God na pinapupurihan at pinapaniwalaan, yung ibang Diyos na ng mundo ito ay mga idols. Ano ang idols? Mga Diyos-Diyosan. And ang idol ko, mga kapatid, hindi lang po yung K-pop idol, yung mga Korean novela idol, mga ganun ba? Yung idol mo si Sharon, idol mo si Robin, di ba? Yung pa ang mga Catherine Bernardo, mga ganun, di ba? Mga idol. Hindi lang po ang mga yan ang idol. Anything or anyone that takes the place of God in your heart becomes an idol. Kaya kapag ang cellphone, mas marami kang oras sa cellphone kaysa sa Bible mo, hindi mo mabuksan ang Bible natin. It's because of cellphone. The cellphone is becoming our idol. Kung yung boyfriend mo, for example, boyfriend ka lang, wala ka pang asawa, mas marami kang oras na usapin ang boyfriend mo kaysa kung kausapin ang Panginoon, your boyfriend is becoming an idol. Amen? Kaya ganyan po. And another thing, na isang idol pa sa buhay ng mga tao, kahit po sa mga Kristiyano, mag-ingat po na tayo dito. In Psalms chapter 115, okay? Psalms 115 verse 4 to 8, sabi ng Panginoon sa mga tao, at kausap din po niya pati po mga Kristiyano. Kasi, pati po Kristiyano minsan, kung hindi po tayo magiging maingat, hindi po natin namamalayan na, oo, nagsisimba tayo, oo, we are coming to church, pero we may be blinded by the enemy, believing na we
are saved, believing na okay ang ginagawa natin. Pero deep inside our hearts, there is an idol na umaagaw po sa pagmamahal natin sa Panginoon. Ano kaya yung idol na yan? Tingnan natin. But their idols are silver and gold, made by human hands. They have mouths but cannot speak, eyes but cannot see. They have ears but cannot hear, noses but cannot smell. Oo, yung mga idol ng iba, golden pa, di ba? May ilong, may mata, may tenga, pero hindi nakakarinig, hindi nakakaamoy, hindi nakakagalaw, may mga kamay na sila. Okay, in the next verse please, next slide. They have hands but cannot feel, feet but cannot walk. Kaya in the time of disaster, imbis na sila ang magligtas sa mga nagpupuri sa kanila, sila ang inililigtas ng mga followers nila. Have you ever realized that? Amen. But our God, our invisible God, hindi man natin nakikita ang Diyos talaga na in the form of anything, na humahawak sa atin or bumibitbit sa atin in times of disaster or in the times of trouble, pero nandun siya, tumutulong siya sa atin. Pero ang Diyos-Diyosan po ay ang mga followers nila ang nagkikerry sa kanila. Kaya kapag may lindol, ayan, buhat nila yung mga idols nila. Bakit kaya hindi balik na rin dapat yung idol ang magbuhat sa kanila, di ba? Pero iba Kaya sabi ng Panginoon, yung mga idols nila, yung mga Diyos-Diyosan nila, may mga tenga, may mga kamay, may mga paa, pero hindi makatakbo, hindi makatulong yung kamay nila. Bakit? Kasi walang buhay. Yan po ang kaibahan ng Diyos natin na pinaglilingkuran natin. Dahil si Kristo po ay namatay sa cross, pero nabuhay siyang muli para ipatupad ang kanyang mga pangako. Amen? Hallelujah! Our God carries us in times of trouble. Kaya nga yung footprints in the sand. Diba? It's a famous poem. Diba? It's a famous poem na nung maganda ang buhay, dalawang pares ng paa ang naglalakad sa buhangin. At sumasaya yung tao. Ay, may kasama ko si Lord in the time of in good times. Ay, kasama ko si Lord. Dumating yung pagkakataon ng in trouble itong tao. Nagka-problema. At nung nagka-problema na siya, nakita niya isang footprints na lang ang nandun. Isang pares ng footprints. Kaya nagreklamo siya, nag-complain siya sa Panginoon. Sabi niya, nung maganda ang panahon, Panginoon, sinamahan mo ako. Pero bakit ngayon may problema ako? Bakit ngayon nabibigatan ako? Ay iniwan mo ako. Sabi ng Panginoon, excuse me, hindi mo yan mga paa. Paa ko yan. Minsan assuming tayo. Diba? Minsan i-correct natin ang mga buhay natin. Assuming tayo, minsan feeling natin tayo yun Kaya sabi ng Panginoon, hindi mo pa ayan, pa ako yan. Because I'm carrying you in times of your trouble. Kaya nga nakaka-overcome ka, kaya nga nasusustain ka, kaya nga kahit na ang dami-dami mong pinagdaanan, bumabalik-balik ka pa rin sa presensya ng Panginoon because it is God carrying you through. Amen? And so ganyan, our God carries us. It's not us carrying Him. Okay? Yan po. And in 1 John chapter 2 verse 15, ano ang sabi na dito? Kaya sabi ng Panginoon, do not love the world because the things of the world is becoming an idol to me. Mga bagay-bagay dito sa mundo, mga ari-arian, mga kayamanan, mga bagay dito sa mundo na pwedeng ipagmalaki, yan po ang nagiging Diyos ng marami. Kasali na din po ang mga Kristiyano. Kaya sabi ng Panginoon, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in them. So you see, huwag nating ipagpalit ang pagmamahal ng Panginoon sa pagmamahal sa mga bagay dito sa mundo ito. Bakit? Ang mga bagay dito sa mundo ito, temporary lamang. Nawawala, nasisira, nasusunog. Kaya tingnan ninyo, kung nanonood kayo ng mga news, you can see God is already showing us a foretaste of what is to come. God is showing us na kahit na napakalaki ng bahay, napaka-concrete, meron yung isang news na nag-landslide. Landslide, tapos buong bahay na naman na how many floor? Nakaka-relate tayo mga OFW. Kasi alam natin ang hirap ng pagbubundar. And then, umulan lang ng umulan, tuloy-tuloy lang ang ulan, biglang natutumba na ang mga bahay, hindi slide sila. So, talagang nakaka-relate tayo. But then, we can also see in
na lahat po ng bagay dito sa mundo, ito ay temporary lamang. Kaya sabi ng Panginoon, do not focus on the things of the world. Mag-focus tayo sa ating Panginoon. Amen? God will sustain whatever you have as long as God is the number one in your life. Kahit bahay kuko yan kung nandun yung kamay ni Lord. Kahit pa signal number 10 yan, pero sabi ng kamay ng Lord, hindi, hawakan ko ito. Kasi bahay ng anak ko. Pero kahit naman kung ilang steel, ilang semento naman na matitibay ang ginamit na material, kung hindi naman natin kinikilala ang Lord, hindi natin kasama ang Panginoon sa buhay natin, ay kahit konting hangin na pwede hindi tayo. Amen. Amen? Kaya ganyan po ang pagpapala ng ating Panginoon. Huwag natin ipagpalit. And in Luke chapter 16 verse 13, we can see it here. Oh, there is another master na pinaglilingkuran ng mga tao dito sa mundo. Ano ang sabi niya dyan? No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. God. Money. Kayamanan. Okay? Ari-arian. Yan po, dalawang master po ang pinaglilingkuran ng mga tao sa mundo. Ang Diyos at ang kayamanan or anong tawag nito? Wealth, ano? Karamihan, yung mga material things, yan po ang kalaban ng ating pagmamahal sa ating Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, kung pipiliin po natin ang Panginoon, God will also bless us with money. Pero kapag pipiliin natin ang money, ay walang mangyayari. Kagaya ni Solomon. Dahil Solomon, on the first part of his life, napaka-devoted niya sa Panginoon, napaka-faithful niya. And so natutuwa ang Panginoon sa kanya. Kaya sabi niya, Solomon, ano ba ang gusto mong hilingin at ibibigay ko sa iyo? Dahil natutulog ako sa iyong paglilingkod sa akin. Eh sabi ni Solomon, bigyan mo ako ng katalinuhan para alam ko kung paano ko i-manage ang mga bagay-bagay dito sa mga nasasakupan ko kasi naging hari na siya. So, imbis na humingi ng kayamanan sana, Lord, para mas maging mayaman pa ako. Pero iba ang hiniling niya. Kasi alam niya na kahit mayaman siya, kung wala siyang talino, baka yung kayamanan pa niya ang magbagsak sa kanya. Amen? Kaya ang hiniling niya, katalinuhan, wisdom. And so, ano ang binigay ng Panginoon? God gave him wisdom, pero ang napakaganda, pati kayamanan, isinunod ni Lord. Oh, kaya yun po ang formula. Kung hihingi tayo sa Panginoon, huwag ka agad didiretso sa mga material na bagay. Hilingin mo muna kung ano yung makakapagpatibay sa spiritual na buhay mo. And you will see that as God fulfill the desires of your heart, you will see that God will also bless you financially. Bakit? Dahil it is God's plan for you to prosper. Pero yung prosperity mo, gagamitin mo sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Yan po ang plano ng Panginoon. Amen? Kaya huwag po natin ipagpalit ang ating Diyos sa pera. Ang gawin natin is paglingkuran natin ang Diyos and you will see that money will come. Yan po ang promise niya sa Matthew chapter 6 verse 33, diba? Seek first the kingdom of God and all these things, lahat ng hinahabol ng tao ay magpapasan. That is the formula of the Lord. Amen? Ano pa ang utos ng Panginoon? In verse 7, next slide please. You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name. Huwag natin gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Amen? There are people na nagsiswear, dahil gusto lang makautang o gusto lang maka-benefit from other people. Promise talaga, by the name of the Lord, gumagawa tayo ng oath or gumagawa tayo ng promises using the name of the Lord, pero we are not really serious na maging accountable. Kaya para malang masabi na, ay, Kristiyano ako, nag-a-apid ako, tapos preacher pa ako, pwede bang pautang. Kasi, syempre ang mga tao kasi they have a high regard sa mga alagad ng Panginoon. Kung alam nila na totoo na naglilingkod sa Diyos, syempre sasabihin nila, Kristiyano naman siya kaya may takot siya sa Diyos, kaya sige na nga, gagawin ko na. Hindi na alam, niloloko lang pala. Because people are using the name of the Lord sometimes
in order to gain from other people. And that is hindi ko nakakalugod sa Panginoon na. Sabi ng Panginoon, you shall not misuse the name of the Lord. Huwag natin gamitin ang banal na pangalan ng Panginoon para tayo po ay makapanloko or para tayo po ay makapanlinlang. Amen? Hallelujah! So, yan, ang ginagawa ng mga ibang tao, kumari, oh, the Lord had spoke to me, na sabi niya, ikaw ang aking mapapangasawa ko. Huwag. Diba? You know, God is fair. Kung yan ang sinabi niya sa'yo, dapat may paraan din ang Panginoon para sabihin din mo sa aming party. Amen? Dahil kursunada mo at sigurado kang hindi ka niya sasagutin. Kaya sige naman, gagamitin ko na lang na kunwari propeta ako. Diba? Sabi ng Panginoon, ikaw ang aking mapapangasawa. Yun naman sinabi talaga ng Panginoon yun. Amen? Kagaya ng nangyari kay sa book of Jeremiah, na kung saan si prophet si Hananiah, sinabi niya na siya ay isinugo ng Panginoon. But Jeremiah rebuked him, sabi niya, you did not, the Lord has not sent you. Oh, so you see? So be careful, lalo-lalo na sa Facebook. May mga everybody can preach now in the Facebook, kahit hindi siya pastor, kahit hindi siya evangelist, pero kahit hindi sa apostol, pero kung sinabi, pwede natin i-claim, I am Apostle Glenda. Pero nakakatakot. Kung hindi ka apostol, tapos sasabihin mo apostol ka. Kung hindi ka evangelist, tapos para lang makapanloko ka ng mga tao sa Facebook or sa kapaligiran mo, aangkinin mo yung mga bagay na banal or holy in the sight of God, ay meron yung consequence yan. So, hindi huwag natin gamitin ang pangalan ng Panginoon para makapanloko sa ating kapwa in order to gain or benefit from other people. Amen? So mag-ingat po tayo mga kapatid, hindi po lahat ng mga nagpapahayag ng salita ng Panginoon, hindi po lahat ng nagsasabing Kristiyano sila ay totoong Kristiyano sila. Nami-misuse po ang pangalan ng Panginoon, especially now in these end times. Marami po mga manluloko, false teachers, false prophets, dahil yan po ay isang senyales ng nalalapit na pagbabalik po ng ating Panginoon. Amen? Pasama na po ng pasama ang mundo nito. Kaya mag-ingat po tayo. That's why we need to come and magbabad tayo sa salita ng Panginoon para mabasa ninyo mismo. That's why we are investing into providing para magkaroon ng technology na ganito. In order na, by your own eyes, makita mo na talagang may versikulo na niya. Hindi lang yung daktak ako ng daktak dito, hindi ninyo alam kung mayroon ba talaga ito sa salita ng Panginoon o wala. That's why we are providing, we are investing in these things para makita ng bawat isa sa atin na may versikulo na kung saan nakasulat ang mga ganitong kautusan. Kaya mag-ingat mga kapatid, huwag natin i-misuse ang pangalan ng Panginoon. May isa pang pamamaraan na ma-misuse ang banal na pangalan ni Lord. Kapag nadulas ka, ay Jesus! Diba? Nakagat mo ang dila mo, oh, Yeso Cristo! Diba? Ang ganun nadulas ka lang, o kaya kung nakapilok ka, ay, Panginoong Jesus! Mga ganun ba? Let's not use the holy name of the Lord wala sa mga bagay na walang kabuluhan. Okay? Ano pa ang gagawin natin? In verse 8, sabi nga dito, remember the Sabbath day and keep it holy. Remember the Sabbath day by keeping it holy. Ang Sabbath day po ay rest day. Ang Sabbath day po hindi Sabado, Ang Sabbath day po ay rest day. Kaya, kaya hindi lang po Sunday ang Sabbath day. Naging common kasi dahil in the Philippines, lalo in the Philippines, Sunday is the pinaka-majority na day off ng mga tao. Kaya parang ang Sunday service is talagang napupunta sa Sunday. But do not be upset. Hindi kasi Sunday ang day off ko. Kaya yan, hindi nag-i-struggle ako kasi hindi Sunday ang day off ko. Hindi ako makapagsama sa Panginoon. That's why we are open from Monday hanggang Sunday po mga kapatid. Meron tayong Monday group, meron tayong Tuesday group, Wednesday group, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. For the purpose na yung mga lumalabas ng Monday, yung mga lumalabas ng Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ay magkaroon po sila ng pagkakataon ng
mag-service sa Panginoon. Kasi anong mangyayari sa spiritual natin kung kunwari, Tuesday group kayo, tapos hindi kayo nakakalabas ng Sunday, pag-pray kayo ang multi-service yun. Wala kayong fellowship sa Panginoon, mag-dry talaga kayo. Kaya yan, binuksan po natin na everyday po para maipagpapag natin ang bilin ng Panginoon na we need to alalahanin natin ang araw ng pahinga. Dahil ang araw po ng pahinga ay araw ng Panginoon. In verse 9, we'll see, verse 9, next slide. 6 days you shall labor and do all your work. Kaya yan, isa lang po ang araw ng Panginoon, mga kapatid. Sa 6 na araw, tayo po ay nagtatrabaho. At sa 7 araw, ay para po papurihan ang Diyos. Sapat na po yung 6 days, mga kapatid. Amen? Pati po yung mga nasa online. Sapat na po yung 6 days to labor for our needs. And on the 7th day, sa rest day mo, kapatid, ibigay mo sa Panginoon para mapalitan yung naubos na kalakasan mo na nagtrabaho ng 6 days. Kaya maraming exhausted, maraming bumibigay ang katawan. Kasi nakakalimutan nila na magpa-refill. On the Sabbath day there that we go to the presence of the Lord, to be refilled by the power of the Lord again, para makayanan mo na naman ang another 6 days work. Amen? Pero kung pati yung 7th day, ginagamit natin para sa atin, ay wala pong nangyayari. Mamamagos. Alam niyo yung mga Israelites, sabi ng Panginoon sa kanila, okay, you go and gather manna. Pero on the 7th day, no one will go and gather because the 7th day is a day of rest. Rest, ibig sabihin, rest is worship to the Lord. Amen? Yung mga tao matigas ang ulo. Sabi nila, hindi tayo midday, hindi tayo kayo part-time. Sabi nila, so pumunta sila, they went together despite the instruction of the Lord that do not go out and gather because you will find none. You will find none. Sabi ng salita ng Panginoon. But they are hard-headed. Pumunta pa rin sila para mag-gather ng mana. Ano ang nangyari? Wala nga silang nahanapan. Napagod lang sila. And it's the same way po, mga kapatid. Meron testimony ang isang kapatid natin. Alam niya ang salita ng Diyos. Pero dahil nag-aaral ng college ang kanyang anak, sabi niya, gagamitin ko yung sarili. Maunawain ang Panginoon, sabi niya. Diba, God is good. We do not take God for granted. Amen? Hindi po kay God is good, nakuhin natin siya or i-take for granted natin siya. Imagine 6 days ang ibinigay sa atin, isa lang ang araw niya, pati yung araw ng Panginoon, inaagaw natin. Kaya sabi ng sister na ito, ay magpa-part-time ako kasi kailangan ko na ano. So ginamit niya yung Sunday niya na nag-part-time. Sige, padala. After 4 years, akala niya, may graduate na siyang anak. Na umaasa siya na mag-graduate na anak niya. And then, only to find out na, hindi pala nag-aral yung anak niya. Nabuntis pala at may 4 years old na siyang apo. Imbis na 4-year course, 4 years old. Namagots. Walang patutunguhan ang kita natin kung hindi ka parte ng buhay natin ang Panginoon. Amen. We may build, yes, pwede pa rin. Ako, hindi pastoral, hindi totoo yan. Nakapagpatayo ako pastoral ng malaking bahay ko. Maaaring malaki ang bahay. But God is just giving you a chance na bumalik sa kanya o muli kayo na i-bend down ng Panginoon ang malaking bahay. God is giving so much chances to people. Amen? Kaya wag po natin hintayin na magkaroon ng consequence ang ating disobedience sa Panginoon. 6 days for us to labor. On the 7th day, we come and worship the Lord. Amen? Sa weekdays, half day lang po ang ating service. Kaya huwag po kayong tatabarin. You come. 1.5 hours lang ang ating service. Amen? Yung 1.5, mahirap pa bang ibigay kay Lord yun? How many years na tayo ngayon? How many years? Ako, mag-50 na ako sa November. Kayo, ilang taon na kayo? Diba? Matagal na yung taon natin na yan. God has sustained us. God has sustained me for almost 50 years. At sa 50 years na lang, isa lang ang araw na hinihingi niya every week. Amen? So pag
pagsusustain niya sa atin, isang araw lang ang hinihingi niya. And yung service natin, 1.5 hour. How many years old are you? Tapos 1.5 hour lang ang ibibigay natin sa weekdays sa Kanya. Hindi mo ba natin may ibigay sa atin? Amen? So, mag-ingat po tayo. Sabi ng Panginoon, alalahanin natin ang araw ng pagpahinga because this is God's command. Sabi niya sa kanyang salita in Hebrews 10:25, do not neglect coming together. Amen? Huwag nating palampasin ang linggo na hindi tayo nagdito ng tipon. Amen? Another command of the Lord. Next verse please, verse 10. Verse 11, 12. Next. Pass mo na. Okay. Honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Among all the commands, ito lang ang may reward. Tignan ninyo. Honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Igalang ninyo ang inyong mga magulang at kayo ay magkakaroon ng mahabang buhay sa lupain o sa lugar na ibinigay ng Panginoon sa inyo. So, God's command is for us to igalang natin. We value our parents. Bakit? Because they are God's chosen people. Sila ang pinili ng Panginoon para ikaw ay ipanganak. Hindi po tayo ang namimili kung sino ang magulang natin. Amen? Sino po ang namili na ang magulang mo ay sa lugar na pinanggalingan ng nanay at tatay? Hindi, di ba? Siguro kung tayo ang mamimili, ay yung Amerikano na para matapos lang agad ang ilong. Hindi mo na kailangan margarine. Ano yun? Star margarine. Lutong matangkad. Hindi mo na kailangan magluta tayo. Para pumuti, hindi na kailangan ng mga likas papaya na yan. Para maging fair, para maging white complexion ka. Kasi Amerikano, instant, matangos na ilong mo. Hindi mo na kailangan pindutin ang ilong na yan. Di ba? Tayo lang sana ang pumipili. Kaso hindi tayo yung pumipili. Ang Panginoon ang pumipili. Kaya sabi ng Panginoon, dahil pinili ko sila, ay dapat igalang mo. Kagaya din ng kunwari, may gusto kang bilhin. Okay? May gusto kang bilhin. Tapos, birthday mo. Kunwari, birthday mo. Tapos may bumili sa'yo ng bagay. Alam mo, ang pagbibigay ng birthday, mahalaga naman yung binibigay. Kasi ilang beses na pinag-isipan yan. Ilang beses na binalibaliktad yan sa supermarket o kaya sa mall para makapamili. Ano ba ang best para sa binigyan? Di ba? Sino ang bumili ba ng birthday gift na basta pumulot na lang at umuwi na? Di ba ang hirap pumili? Kulay, ano ba, likes ba niya? Pag-iisipan mo lahat, makukulot ang utak mo na mag-iisip ng ibang gift mo. Talagang piling-piling. Tapos nung ibinigay, tapos, thank you, tapos ginanon lang. How do you feel? Di ba? Isang 3 oras ka sa shopping mall na naghanap, tapos biglang parang wala lang. Ang sakit kaya sa pakiramdam, nakaka-insulto kaya. And it's the same with God. God chose our parents. And so it's but proper for us to honor them. Irespeto natin sila. We care about them and of course obey. But of course, we are in that also in this generation na kung saan marami ding mga parents that they are not actually functioning as parents. Hindi nila ginagawa ang kanilang tungkulin or napasama ang kanilang landasin. But it does not give us also the license na balasubasin sila. Kung nawawala man sila sa landas, kung pangit man ang mga ugali nila, at ikaw ay Kristiyano na ngayon, ipanalangin mo sila. Okay? You pray for them. That is your way of honoring your parents. Do not curse your parents. Huwag mong pagsalitaan ng masama because when they die, iiyak ka din. Iiyak ka din. Huwag natin sayangin ang pagkakataon. While they are still living, we bless them. Kung mali ang pagpapalaki sa'yo or ibinenta ka o kaya ipinaampun ka or may mga bagay na ginawa sa'yo na hindi maganda, you pray for them. That is the way to honor them. But do not curse them. Because if you curse them, you are doing something, you are disobeying God. Amen? Huwag natin silang gawan ng masama. But we pray for them. Kung
mali ang kanilang mga pananaw ngayon, mali ang kanilang landas, o kaya may mga parents na nagdodroga, o mga ginagawang mali sa kanilang buhay, ipanalangin mo, lalo na at ikaw ang Kristiyano, nakakapakinig ng salita ng Panginoon. And we also have a so-called spiritual parents. So, these are our pastors or our leaders. Irrespeto din natin sila. We give honor to them also because they are God's chosen people to be our spiritual parents. Amen? Hallelujah. So yan. Ano pa? You shall not murder. Yan. Verse 13, you shall not murder. Oh, baka sabihin natin, oh hindi ko kayang pumatay. Ipis nga, hindi ko kayang patayin. Lalo na kung ang gating ipis. Diba? Pinagtaksin ng ipis. Ngayon, malaking ipis. Ang hirap, hindi ko kayang pumatay. Sasabihin natin siguro. Pero you know, nag-grade ang murder. Noon talagang literal na papatay sila. May, dadanas ng dugo. Dadanak ng dugo. Kaya talagang brutal, ano? Pero in Matthew chapter 5 verse 21 to 22, let's see kung ano ang murder na yun. Sabi ng Panginoong Jesus, you have heard that our ancestors were told, you must not murder. But if you commit murder, you are subject to judgment. But I say, if you are even angry with someone, you are subject to judgment. Next slide. If you call someone an idiot or fool, okay, kapag sinabihan mo ang isang tao na idiot or fool or stupid, you are in danger of being brought before the court. And if you curse someone, you are in danger of the fires of hell. Tingnan nga natin. Okay. Ano ang sabi niya dito? Kapag galit ka, you are already committing murder. Amen? Kapag galit ka sa kapwa mo, kahit hindi mo siya sinaksak, hindi mo ginilitan ang kanyang lieg, hindi mo siya binaril, pero kapag ikaw ay galit, nagtanim ka ng galit sa kapwa mo, at ayaw mong i-release, ayaw mo siyang patawarin, you are committing murder. Yan na po ang murder ngayon, mga kapatid. Kaya kahit hindi po pala tayo pumapatay ng tao na literal, pero kung nagagalit po tayo at meron tayong kinikim-kim na sama ng loob at galit sa ating kapwa, we are committing murder. At ano ang sabi niya? Ano ang judgment? In the next slide please. Judgment, fires of hell. Yes, that's why we keep saying, we keep teaching about forgiveness. Bakit? In order for us to be released from the case of murder. Magpatawad tayo para makawala tayo sa murder case natin. Amen? Kaya kapag yan, alam ng Panginoon, naiintindihan ng Panginoon that sometimes as human being, hindi naman po tayo perfect, nagagalit talaga tayo. Talaga, lalong-lalo na kung talagang nakakagalit ang sitwasyon. God is allowing us na magalit. Pero may deadline. Kaya tignan niyo, God put a limit. Kasi ayaw niya na mag-commit ka ng sin of murder. Kaya, dinedlinean ng Panginoon. Okay, magalit ka, pero hanggang sunset lang. Pag nakita mo na pababa na ang araw, whether you like it or not, release your anger para wala kang kaso na murder. Ma-absuelto ka kaagad. Kapag sunset, kahit galit ka pa, nasa room ka pa ng kaya kapag alas 4 na, huwag ka nang magalit. Kasi isang oras na lang at kailangan mo ng let go. Kaya kapag alas 3 na alas 4 at nagagalit, ang cellphone mo, wag mo, hindi naaabot yan, hindi naaabot. Diba? Pwede tayong magalit lalo na kung talagang nakakagalit. Alam ng Panginoon, God understands. Amen? But then, ayaw niya na magkaroon ka ng kasong murder, and so He set a limit hanggang sundown lang. Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. Bakit? Kasi kapag nag-overnight ang galit mo, pag gising mo sa umaga, galit ka pa din. Bakit? Tinulog mo ang galit mo eh. Nakitulog ang demonyo sa'yo. Imagine na lang kung galit ka. Imagine mo ang demonyo nakikitulog sa tabi mo. Kasi siya ang author ng anger eh. Siya ang author ng unforgiveness eh.
Kaya imagine mo, masaya ka ba na may devotion sa tabi mo? Ang pangit-pangit, hindi mo ba ako ang demonyo? Ang pangit-pangit na nasa tabi mo na nakikitulog sa'yo? Oh, kaya i-release na po natin kaagad para ma-absuelto na tayo sa kaso ng murder. Amen? Hallelujah! Amen. Okay, verse 14, ano pa? You shall not commit adultery. Huwag po tayong mga ngalunya. Is adultery also pakikiapid? Tama ba? Yes. Right? O, Yes. isang Tagalog na is pakikiapid. Diba? Yes po. Yes. Do not commit adultery. Okay? Kung meron na po tayong asawa, yun na po. Kaya nga, para hindi ka magkamali, pag-isipan mo, ipanalangin mo, kung hindi ka pa nakakapasok sa pag-aasawa, huwag kang magmadali, ipanalangin mo sa Panginoon. Amen? And yung tao dapat ay nakakakilala at naglilingkod din sa Panginoon. Ha? Do not elope with unbelievers, sabi ng Panginoon. Huwag kang makipag-asawa, makipagrelasyon. Sa hindi pa nakakakilala sa Diyos, baka ubusin ang ngipin mo. Diba? Baka pinangako na, oh, I will give you the stars and the moon and the sky. Kung punanin ka. Ang problema, nakapakita ka ng star and moon. Sa umaga, bakit? Bakit susuntok niya sa'yo? Siyempre, di ba? Kung nakakakita ka ng mga twinkling-twinkling sa tapas ng impact, pinupag niya ang pangako niya, bigyan ka niya ng star at saka moon. Pero hindi ganun. Okay? Kaya habang hindi pa tayo nakakapasok sa pag-aasawa na kung saan hindi po pwedeng ibalik, kaya pag-isipan mo hindi, kasi kapag naikasal ka na, ay whether you like it or not, compatible man kayo o hindi, asawa mo na siya. Amen. And in the law of the Lord, there's no divorce, there's no separation. Kaya pag-iisan mo. Kaya para hindi ka magkamali, pag-isipan mo mabuti, ipanalangin mo sa Panginoon. Kasi kapag wala na, kapag pumunta na kayo sa altar, ikinasal na kayo, wala na. Hindi na po pwede, ay Lord, sorry, mali pala. Pwede bang iba na lang? Hindi ka pa rin. Hindi po pwede kapatid. Amen? Kaya nga kapag nagloko siya, let him go. Kung siya ang magsasabi na maghiwalay kayo, let him go. Pero sa atin po, hindi po tayo ang mag-i-initiate dahil tayo po ay Kristiyano. Hindi po tayo ang magpapalayas na, umalis ka, hiwalay na tayo. Hindi po. Pero kung siya ang magsasabi na, aalis na ako, hiwalayan na kita, then let him go. And pray for him. Pray that God will intervene. Pray that God will ma-encounter niya ang Panginoon para magbago po ang kanyang buhay. Pero, kapag umalis siya, it's not a license na, I'm free. Yes, chat may ako. Punta na ako sa website ng dating apps. O kaya, naka-lipstick ka, pakita ka rin. Compare kita. Diba? It's not a license. Kasi sabi ng Panginoon, hindi pwede. Amen? Hindi pwede. Once na ikinasal ka na. So wala akong difference kapag ikaw ay gumawa din ng ginagawa ng asawa mo, di pareho na kayo nagkakasal sa kaya ang susi dyan, kung hindi mo pa ikinakasal, pag-isipan mo at ipanalangin mo mabuti para nasa sentro ng relationship niyo ang Panginoon. Amen? So, do not commit adultery. Okay? At ano ang adultery? Kung sa murder ay magagalit ka sa isang tao, magtatanim ka ng galit, ay you are committing murder. Dito naman sa adultery, in the next slide please. You have heard in Matthew chapter 5 verse 27 to 28, you have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. So hindi kailangan ng action, ng pakikiapid, yung talagang actual na pangangalunya or adultery. Pero kapag ikaw nag-isip ka ng isang bagay, lalo na kung nakita mo ang isang tao, ay ang pogi naman niya. Tapos iba na ang pumasok sa isip mo. Lastfully, makamundo na ang pumasok sa isip mo, you are already committing adultery. Even without the act of doing the action of it. Ganyan po ang salita ng Panginoon. Kaya dito po sa church natin, yan, sinasabi po natin, we are being advised na yan, ipabantay natin ang isip natin, mga mata natin sa ating Panginoon para hindi po tayo magkasali sa ating Diyos.
Amen? Yan, kung makakita ka lang, kunwari ang lalaki, nakakita lang ng isang naka-mini skirt, nadamadahan ko. Ayan, nagtrabaho na ang isip nila kung saan-saan na napadpad. Kahit wala yung actual na action of adultery and pangangalunya, if they have thought of something that is sexual and lustful, ano ang sabi niya dito? They have already committed adultery. Kaya ganyan po. Kaya kailangan po na ipamilis natin ang ating mga isip, ang ating mga puso sa Panginoon. Amen? At huwag hayaan na ang demonyo ang siyang sumagot sa atin. Ano pa? Verse 15, You must not steal. you shall not steal. Huwag magnakaw. Yan. Huwag tayo magnakaw. Anything else, kahit ano pa ang, lalo na tayo mga nangangamuhan, kunwari lang nakakalimot ang mga amo natin na sa mga pera nila sa bulsa, ay hindi. Testing yan. Amen. Kaya huwag kayong mahulog sa bitag. Amen. Na kunwari naglilinis ka tapos mayroong 500 doon, pag-iisipan, alam ko yung amo ko. Hindi. Kabuo na lang. Hindi mo alam, tinitesting ka pala. Yun na ang naging reason para ma-terminate ka. Amen? Pati yung mga nasa bulsa ng mga packets nila, mga ano yan, mga kain yan. Kaya huwag kayong masisilaw sa pera. Huwag niyong hayaan na yung dignity ninyo ay masisira dahil lamang po sa pera. Ang pera, pwede natin kitain. Amen. Pero ang karangalan, lalo na sa mga Chinese people, Amen. all or none ang trust. Kapag nakuha mo ang trust nila, 101% they will trust you. Pero kapag sinira mo naman, zero. Never, walang 50% trust, wala. Kapag tinalugda ka, kapag nakuha mo yung tiwala nila, alagaan mo yan. Kasi kapag sinira mo yan, walang magiging as in zero. Kahit nasising-sisi ka, kahit na bumabawi ka, wala. Zero pa rin. Amen. Kaya yan po mga kapatid, huwag nating hayaan na dahil lang sa pera, tayo po ay mapunta sa impyerno. In Malakay chapter 3 verse 8 to 10, ito po yung isang bilin ng ating Panginoon na sinabi niya sa mga tao na, pinagnanakawan niyo ako, sabi niya sa mga Israelites. Sabi ng mga Israelites, kailan ka namin pinagnakawan? Paano ka namin pinagnakawan, Panginoon? Sabi ng mga Israelites, ano ang sagot ng Panginoon? In tithes and offerings. Kaya yan po mga kapatid, itinuturo po natin ang tungkol sa pagbibigay dahil ito po ay bilin ng Panginoon. Hindi po para yumaman ang church, hindi po para magkapera ang church, hindi po. Yes, of course, the money, the offerings that we are giving, pumupunta po sa mission field yan para maipahayag po ang salita ng Panginoon. Pero hindi lamang po yan ang purpose ng pagbibigay. Ang pagbibigay po ng ating ikapo at offering sa Panginoon ay para makawala po tayo sa kasalanan na magnanakaw. Kasi sabi ng Panginoon, you are robbing me, pinagnanakawan niyo ako. Sabi ng mga tao, kailan ka namin at paano ka namin pinagnanakawan? In tithes and offerings. Kaya yan po, tinuturo po natin ang tungkol sa pagbibigay ng ating tithes and offerings para makawala po tayo sa pagkakasala na pagnanakaw. Amen? Ang Panginoon po mismo ang may salita nito. And paano tayo makakawala sa pagnanakaw? Kung titignan natin sa verse 10, bringing the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. At kapag ibinigay natin ang ikapo natin sa Panginoon, yan, bubuksan niya ang durungawan ng langit. At pagpapalain niya tayo ng siksik, liglig at umakahaw. Amen? Hindi lang para tayo po ay makawala sa kasalanan ng pagnanakaw, kundi para din po tayo ay pagpalain ng Diyos para hindi na natin kailangang nakawan ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Okay, verse 16. Last two. You shall not give false testimony against your neighbor. Yan. Huwag tayong maging saksi na magsabi ng hindi totoo against our neighbor. Amen? Huwag tayong mag-testify ng hindi totoo. Huwag tayong mag-slander. Sabihin na lang natin, huwag tayong manira ng ating kapwa. Sabi niya sa Psalms 15:1-3, sabi niya dito, Lord, who may dwell in your sacred tent? Ay nagtanong, yung psalmist, tinanong niya ang Panginoon, sino po ba ang makitira sa iyong kaharian? Who may live in your holy mountain? Ano ang sagot
the one whose walk is blameless, who does what is righteous, who speaks the truth from their heart, whose tongue utters no slander, who does no wrong to a neighbor, and casts no slur on others. You see, ang isang tao na makakarating sa kaharian ng Diyos ay isang tao na totoo ang kanyang sinasabi. Hindi siya naninira ng kanyang kapwa. Amen? Kaya yan po, sometimes nakakapagsinungaling tayo, it's because we want to spare ourselves. Kunwari, imbis na dahil ka-close mo yung nagkasala, ayaw mo siya ang mapagalitan. Kaya, oo, hindi siya ang gumawa. Pero nakita mo, na siya naman ang gumawa. O kaya ikaw naman gagamitin ka, lalo-lalo sa mga kaso, gagamitin ka sa korte. Sabihin mo na ni-rape ka para mabilang mo siya. O ikaw naman, ni-rape ako, kaya may ginawang ganito. You see? In order to slander other people dahil galit tayo sa isang tao, ay maninira tayo. So sabi ng Panginoon, hindi siya nalulunod and hindi siya kaparte na mapapabilang sa kaharian ng Diyos namin. Amen? Kaya huwag po natin hayaan na gamitin ng demonyo ang ating mga dila para manira po ng ating kapwa, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Okay. Ang last po, verse 17. Okay? You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male or female servant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. Ano ang ibig sabihin? Huwag nating pagnasahan ang mga bagay-bagay ng ating kapwa. Amen? Huwag nating pagnasahan. Yung pagnanasa kasi, ako yung kaya by hook or by crook, kunin ko. Nakakita ko ng alahas, kunwari, nakakita tayo ng alahas. Ay, gusto ko yung alahas niya. Kunin ko yun. Pagnanasahan ko. O kaya ang ibang paraan ng pagnanasa is itatapon mo para hindi niya magamit. Kasi naiinggit ka kasi kapag ginagamit niya. Diba? And the worst thing na pinagnanasahan ng ibang tao is yung asawa na may asawa. Uy, buti pa yung asawa niya. Buwa ako. Sana ako na lang ang pinasawa niya. Diba? Mga ganun. Mga pagnanasa. So, yan. Mag-ingat po tayo sa pagnanasa. Kung mga bagay-bagay man yan, kung gusto mo ang isang bagay, pagkakunan mo. Diba? Pag-ipunan mo. Amen. Pag-ipunan mo. Kung gusto mo yung kung ano ang nasa kanya, pag-ipunan mo. Eh kung may mabait siyang asawa, wag yung asawa niya ang pagkasahan mo. Di pa nalangin mo kay Lord, Lord, bigyan mo naman ako ng kagaya ng asawa niya, Panginoon. Amen? Eh kung gusto ng Panginoon na magkaroon ka ng asawa ng kagaya ng asawa niya, would praise the Lord. Pero kung sabi ng Panginoon, ay wag na anak, baka yung asawa mo pa ang maglayo sa iyo sa akin. Praise the Lord. Walang problema. Amen? No, 50 years old na kami. 60 na yung si Pastor Rason, Pastor Dominga, 56 si Bishop Evel. Pero wala namang problema sa amin na wala kaming asawa. Amen. Wala namang kakulangan. Kaya huwag kayong matakot na tumandang dalaga. Anong kanta? Huwag kang matakot na tumandang dalaga. Diba? Huwag kayong matakot na tumandang dalaga o kaya pinandang yung as long as the Lord is with us, we are all free. Amen. Pero kung mag-aasawahin ka lang, hindi mo kasalanan na mag-asawa. Amen. Pero, tingnan natin na talagang siya po ay anak ng Diyos, siya po ay naglilingkod sa Panginoon, para pareho kayo na maglilingkod sa ating Panginoon. Amen? So, huwag nating pagnasahan ang mga bagay-bagay ng ating mga kapwa. Bagkus yung panalangin natin, pagtrabahuhan natin. Huwag nating hayaan na yung envy, yung inggit, ang siyang magdala sa atin sa impyerno. Amen? So, ito lang po ang mga aral natin sa hapon ito at sana po na-refresh tayo tungkol po sa mga basic commands ng ating Panginoon na nakapaloob po sa 10 commandments. Actually, itong 10 commandments na ito, hindi lang, ito lang ba ang command ng Panginoon? Akala ko nung bago pa lang ako nananampalataya, akala ko 10 lang talaga ang utos ni Lord. Pero dito lang yung pinaka-basic, pero marami pong mga sub-commands na nakapaloob dyan sa loob ng Bible. Amen? Amen. Ito ba ang mga salita ng Panginoon na kailangan po natin malaman, hindi lang po dapat malaman lang o ma-memorize, kundi isang ang buhay po natin mga kapatid.
Amen? So, salamat po sa inyong pakikinig at sana po mga kaibigan ay bigyan po natin ng panahon, paglaanan po natin ng ating mga oras ang paglilingkod sa Diyos. Dahil kahit nakayamanan na natin ang lahat ng kayamanan dito sa mundo ito, kung wala po si Kristo, wala po saysay ang buhay. Amen? So thank you for listening, and before I give back to the MC, let's bow down and pray. Hallelujah. Thank you, Lord, for your words, O God, na pinag-aralan po namin, Panginoon. At Lord, dalangin ko po, O God, na hindi lamang po ito hanggang sa isip lamang namin, kundi Lord, gamitin mo, O Diyos, na mag-usap sa amin para ipaalala po sa amin that every time we are tempted to go against your will, O God, to go against your way, Lord, I pray that you remind us of these words, O God, para hindi po kami magpadala sa tukso, bagkus Panginoon, kakapit po kami sa iyong kapangyarihan para mapaglabanan po ang mga pangyayari o mga tukso po sa aming kapaligiran, Panginoon. Lord, cover each one of us with your precious blood and fill us with your Holy Spirit, O Lord, para po sa ganon, magawa po namin ang iyong mga kalooban sa aming pagkakas. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus'